lima to. Yo! Yo, welcome back. Nag-break lang kami saglit, power nap. Kasi putang ina, hindi naman madali ito eh. Yeah. Subscribe! Like, comment, and subscribe. Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Malapit na, as in puta, sobrang lapit na pre. Parang mga ganun na lang. Dama mo na. Dama na natin. Mga ganun na lang. Yes. Welcome sa Anti-Supot Social Club. Let's get it. Tangina pre, sobrang daming podcast sa Spotify. Kaya di kami nag-upload doon. Kasi pag nag-upload kami doon, baka maungusan yung mga nag-uumpisa. So, giveaway kami. Dito lang muna kami sa Red App. Correct. Kaya nga si Soy Sadao na general ng Soy Army nagpapaalala sa inyo na ingatan niyo yung pera niyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class bro, lahat ng pabango ko pare, nasa shops. So, pwede nyo na rin gawing side hustle yun. Ha? Pero pare, pwede nyo na rin gawing side hustle yun. Naka-on na yung dun sa TikTok natin, yung affiliate. So, pwede kayong bumili tapos i-promote nyo. Side Kapitalista hustle. pala. Kapitalista! Ina, kaya pala wala ng September 21. Joke lang! Okay na, So, yun pare. Yun. Legendary ato, Class S. Supremo ng mga lihita mong Class S na pangit. Parte ng taong bayan. Yeah. Andyan ako ng September 21. Yeah. Taong bayan ako dun, pre. Nakakaingit nga bro. S-dup lang ako turun dun. Tubig, lemonade. Lakad-lakad lang ako. Tas, kaya nga may nagko-comment eh, tangina mo. Nag-meet and greet ka lang dun. Kasi lahat pre, pinagbibigyan ko, mga police. Lahat, mga tao. Picture, tara, picture. Ganun. Parang ano talaga. Kasi lahat ng puta public figure, putang na, balot na balot. Di ba sa internet nga? Bakit nga ba hindi ka nagtago ng mukha? Hindi, kinausap ko si Attorney Ace. Yan, pinaka-gwapings at may appeal na Shoutout. bagets na abogado na Jurado? nag-exist. Attorney Ace Jurado. Kasi iniisip ko, nung sinasabi sa internet na bring your own mask, iniisip ko agad, bakit magmamask? May gagawin ba akong kakaso-kaso? Hindi naman ako pumunta doon as barbaro eh. Parang ganon. So, ba't magmamask? So, kinonfirm ko kay Attorney Ace yun bago kami lumapag. Sabi ko, Attorney, part kami ng taong bayan, pupunta kami doon sa Luneta. Kailangan ba talaga hindi kita yung muka? Ang sabi ni Attorney is, magtakip ka ng muka kung may gagawin kang reckless. Like for example, magsasalita ka laban sa gobyerno. May mga sasabihin kang matabel laban sa gobyerno. Kakaso-kaso yun. Magtakip ka ng muka kung magtatago ka sa batas. Pero kung wala ka namang gagawing kakaso-kaso, ba't ka magtatago? Nandun ka lang naman para mag-observe din, wala di ba? namang hinahabol ang batas na walang kasalanan. Okay. So, may dala ako nun, may hoodie naman ako na baklaban na hoodie nun. Pero, di ko suot. Pero the rest, tagong-tago yung mukha nila. Lahat kaya nga may, si Andre Brillantes pala yun. Ay, si ano pala yun. Ay, si ano pala yun. Walang nakakaalam. Si ganito pala yun. Ako, putang ina, yun. Kaya may nag-comment, ina mo, nag-meet and greet ka lang to kasi puta may picture. Hindi tuwan-tuwa din yung mga tao kasi nakita nila yung mga star, mga superstar, Yeah. Mga artista rin doon eh. Picture. So, may nagtanong din sa akin yan, parang grupo ng mga hindi sila bagets eh, parang mga kaedad din natin. Tanong, boss ito, ba't di ka nagmamask? Sabi ko, in-explain ko sa kanila yun. Sabi ko, magmask ka kung may gagawin kang kaululan, nakakaso-kaso. Kung wala, dito ka as taong bayan para tumindig, ganyan. Safe lang yan. Okay, so tanggalan sila. Ang init dun pre! Sa mga nakaganon yun, tanggalan sila ng Pero I mask. think pwede rin yun magmask din. For safety For purposes. safety, oh. Check, ultimo siya, tama si... Para hindi lacking. Nung si Supafly, nung nagsalita na siya doon, wala naman siyang mask. Sila Bitrom, wala naman silang mask. Kasi nga, yung bunga nga ng kanyon, nakatutok sa korap, hindi sa government mismo. Yeah. Diba? Nakatutok sa korap. Corrupt lang, yun. Sa korap na mga individuals dyan. Straight. Government, it is parang, hindi dun. Parang ganun. Ngayon, usap-usapin sa internet, yung mga sikat. Sila Vice Ganda, walang mask. Oo, correct. Kasi nga, ang minura nila, yung mga korap, yung gumagawa hindi ng yung mali. gobyerno. Paano naman yung mga sikat na nag-promotion? Kasi inaaway sila ngayon, nag-promo sila, nag-advertise sila ng mga politician. Sablay na, no? Oo. Ayun, ultimo yun. Dapat ba silang sisihin? Dapat ba silang idamay sa galit? Sila Kong TV yan. Si Kong TV, tsaka yung asawa niya, si B. Cortez. Wala ring mask yun. Name drop ka. Gusto mo talaga ng challenge, Hindi! Butya, andyan naman yan eh. Nasa Yeah, internet yan. reaction lang naman to sa nangyari sa kanila. Binaba sila pare. ngayon yung mag-asawa, si Kong TV, tsaka si V. Cortez. Kasi kesyo si
may mga pinromote sila na masasabi natin na hindi kaaya-aya na politician at party list. Ang question ko dun bro is, ito bang mga promote nila is involved dun sa issue? Hindi kasi ako familiar dun sa Hindi pa pinromote nila. yung party list. Parang Talaga? Involved yung party list Parang. Okay. hindi pa confirm kasi wala pa namang confirm kaya nga wala pang napoposasan eh. Oo. Kasi wala pang confirm. Aha. Pero yung pinromote ni V. Cortez na above na ano yun, parang mainit na talaga yung mata ng tao doon kasi nga yung angka nun parang keso V. nangangamkam daw ng lupa, ganyan, parang Ano masasabi mo? walang tulo sa gripo. Tulo sa gripo. Oh, tangin na. Sa amin, San Jose del Monte, Bulacan, walang tulo sa gripo ang putang ina eh. Ah. Ang bibigat na ng damit ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan, kakapabango eh. Walang ligo, pabango. May ano na, may nabubuhay na, no? Yeah. Pag binato doon sa sahig, naglalakad na yung damit. Dapat naka-bad boy perfume sila, pare. Yup. Totoo. Seduce. Yan, bili kayo sa Yellow Basket ni Sadaw, tsaka niya to. Actually, may na-encounter kaming ganun ng mga tropa ko sa na masasabi kong toxic at hindi na para sa bayan. Bakit? May mga na-encounter kami doon na masasabi natin na kakamping sila. Ba't ka Ooh. nag-drop? Tangina, maririnig mo eh. Gumagano sila, mga putang ina niyang mga yan, nakaka-bad trip. Gumagano sila. Nagkakita, nakaka-bad trip, putang ina. Nag-gate crash dito yung mga putang ina mga DDS yan. Putang ina yung mga yan. Galit ka ba sa kakamping? Hindi. Pero kami, nung tropa ko, kumakain kami turon, naririnig namin, gumagano sila, putang ina, dami ko nakikita ng mga DDS. Paano naman yun na... Paano na-determine na DDS yun? Oo, paano mo na-determine? Na si Bongbong ang binoto nun. Oo. Baka nakaganito kasi. Pumasok ng nakaganon. Tangina para sa bayan to, pre. Oo, lahat naman tayo ganito eh. naman. Naman tayo Ngayon, ang ganito eh. iniisip ko, yun yung masasabi natin na toxic trait. Kaya hindi naging effective at unite as Yeah. one. Yung Actually, naging boses. mm. Kasi karamihan dun, ang tinitindig nila dun, putang ina nyo, sabi sa inyo eh. 'Di ba? Nakatutok yung bunganga ng kanyon nila dun sa mga tao na hindi kaparehas ng binoto nila. Yun. Exactly. Di ba? Maganda yung sinabi like, for mo. example, pre. yun, yung binabash yun. Yung mag-asawa, si Kong TV tsaka si B. Cortez. Binabash sila. Ang katwiran ni Kong, pare-pares naman tayo ninakawan dito eh. Oo. Ang katwiran ng tao, tang ina mo, anong ninakawan? Laki ng binayad sa'yo. Diba? Kayo, anong nyo dun? Inamin din naman niya na nagkakamali din naman tayo. Di ba? Parang sabi niya yun. Tama ba? Inamin niya doon sa post na nagkamali kami na ganito. Pero ito, masasabi ko dito pare sa issue na to na sila Kong. Para sa akin bro, itong mga hater talaga nila is nakitaan to ng butas. Yeah. Na parang, putang ina ito, galit tayo ngayon sa mga gobyerno, galit tayo sa mga sa mga nagko-corrupt. Why not idamay natin tong mga to? Kahit wala namang directly na involved yung kung ano man yung pinromote nila. Again, pwedeng involved but not directly pa. Wala pa tayong concrete na evidence kung talagang involved yung mga yun. Pero ngayon, tinitira sila ngayon. Correct. Which is para sa akin unfair no bilang tao. Pero kasi ang lagi nilang sasabihin nila tumanggap ka ng malaki. Yun na yung parang kumbaga parang lagi nilang idinidiin kung bakit gina-justify nila yung galit nila sa mga tao na to because tumanggap kayo ng malaki. Again, sino bang hindi tumatanggap ng malaki? Bakit yung mga artista ba na ang nakikita ko pang butas dito, bakit kala Kong at V kayo nakafocus? Bakit hindi sa iba? Kung nag-promote din. Yeah. Nag-promote din. Lahat naman yung mga yan. Yung mga artistang idol ninyo, nag-promote ng something yan. Nag-promote ng mga politician niya. Bakit sila V at Kong kayo nakafocus? Kasi keso... Bakit nga ba sa tingin mo? Keso, parang masasabi kasi natin na sila yung talagang pinakamalaking grupo ngayon. Yun, yung Team Payaman. Sila yung pinakamalaking grupo. May pinakamassive na audience. May pinakamalaking impluensya. Putang ina pre, siya lang, si Kong lang yung nakakagawa ng gano'n. Like for example, eto si Sadaw, hindi nila kilala. Pabuti natin 100k subs to. Kaya Mangyayari. Mangyayari. So, wow! Kaya parang kumbinsido yung tao na, tangina kaya nanalo yung mga yan. Pinromote nyo eh. Yun ang question ko. Yung mga tinuturo ba nila na pinromote nila, yun ba talaga ang involved? Kasi ang hirap
andali kasing para sa akin lazy, no? Tamad yung mga ganong klaseng accusation na basta nag-promote ka ng artista, nag-promote ka ng corrupt ng kahit anong politician, ikaw rin corrupt ka na rin. Kung pupunta tayo sa ganong klase ng mindset, dapat lahat ng nag-promote ng kandidato, dapat i-bash ninyo. Para sa akin magiging fair 'yun, pare. Pero Ang nangyayari nga yan, DDS. hindi bro, wala akong clear na kahit i-trace nyo lahat ng content ko, pare, from the Wala start. kang pinromote. Wala akong kahit anong pinromote, wala akong kinampihan. Kaya kung sasabihin yung DDS ako, kung yan ang ano ninyo, okay. Kung BBM, okay. Kung kakamping, okay. May iba nga, pare, akala kakamping ako eh. Pero sabi ko, kayo bahala. Kung kasi yan, gopings ka eh. yan ang, Ang BBM at DDS lang naman, yung mga tingap eh. yan ang, Ano ba yun? yan ang interpretation nyo. Bahala kayo. Basta para sa akin, mas magiging legit yung opinion ko kasi wala kayong alam na pinopromote ko. Lahat to neutral tong sinasabi ko, para lahat titirahin ko. Pero yun nga, medyo unfair lang dun in terms of kung titira lang din naman tayo, bakit hindi lahat? Agree ako, tirahin natin sila kung okay, good. Sino pa? Yeah. Pero kung sila lang, doon lang tayo mag-concentrate, parang namumuliti ka na yun, pare. Totoo. Para sa akin, namumuliti ka na yun. Yeah. And- Tsaka, ang bitaw kasi nila yan, tangina nyo, nababayaran kayo. Mm. Parang ganito kasi yan. Tangina ito, maraming hindi makagets. Parehas masarap yung Popeyes tsaka KFC. Parehas silang masarap, di ba? Parehas silang masarap. Pwedeng favorite mo yun, yung Popeyes. Pwedeng favorite ni isa daw yung KFC. Kasalanan bang ang piniligaw yung KFC para i-promote yun at kunin yung... Actually, putang ina, isa yun sa isa yun sa mga trabaho ng influencer, ng public figure, mag-promote. Di ba? Mag-promote. Tsaka pare, we live in a democracy. Kaya nga eh. Ang demokrasya, merong choice ang bawat isa. Hindi pwedeng pare-pareho tayo ng pinopromote. Walang ganun. Okay? Magtaka na kayo, pag lahat ng artista, iisa ang pinromote, puta, nasa dictatorship na tayo. Ibig sabihin niya, lahat yan may death threat. Di ba? Pero the fact na iba-iba, bro, wala naman, imposible. Di ba? Kaya nga pagka tumatakbo ang isang presidente or kahit sino man, madami sila eh. Di ba, presidente, dalawa. Yeah. Imposible na lahat yun. Ito ang choice eh. Meron Totoo. talaga, hiwalay talaga, Brad. Kaya kung sisisihin niyo yung tao na nag-promote lang nun, para sa akin, lazy, unfair yun. Bakit hindi niyo sisihin yung mismong nag-corrupt lang? Kumbaga, again, diversion na naman to, pre. Dinadivert niyo yung tao eh. Yung mga tao ngayon, nakafocus na dun, na i-hate yung mag-asawa. Kumbaga, imbis na tutukan yung nangyayari dun sa Senate hearing. Putang nakaululan yung nangyayari sa Senate hearing, pre. Yung si Bryce, di ba si Bryce, inisplok yung amo niya, si Alcantara. Ngayon si Alcantara, biglang umano na, opo. Kasi parang 1 month yung sinabi na di siya nagsasalita eh. Si Jinggoy nasamay na talaga. Hindi totoo yan. Biglang, nung isang gabi, pinatotohanan na ni Alcantara na, opo, totoo po lahat. Tangina, tas ngayon, ang nangyari, wow, tangina, shit, totoo palang may nangyaring di maganda, totoo pala lahat ng sinabi ni Bryce. Si Bryce din yung nagbitaw na substandard lahat. Di po, tangina, fuck. Pwede, unti-unti nang may mapapanagot. Tangina, ngayon, nag-aaway. Away sila kuno. Away si... Kuya mo pala. Away si... Tangina, sino yung nag-aaway, pre? Ang nag-aaway ngayon, Sandro? si Kiko. Kiko Barzana. Kiko Pangilinan, tsaka Akala ko si kay Jinggoy. Kaya so may commotion sila, nagsasagutan. Parang habang palapit ng palapit, yung mga nandyan sa Senate, parang pinipilit nilang i-delay ng i-delay. Yeah. Yun na yung Nag-aaway, nakikita ko, pre. bro. Yun na yung nakikita ko, pare. Na ang lapit na eh. Ito, biglang na tuon yung pansin natin sa mga vloggers na nagpo-promote kung kailan na pinpoint na eh. So para sa akin, merong may someone na nagtatrabaho dyan para ma-divert na naman yung attention. At ito pa isipin nyo, no? Para rin sa mga taong bahay natin dyan. Alam ko, naintindihan natin na galit nga tayong lahat. Again, lahat tayo may 1,000 dun sa pinakita na ano. Kaya nga, mas better talaga na iisa tayo ng gusto eh. Ang mapanagot, ang sisihin yung mga taong nag-corrupt. That way, kung doon tayo lahat magpo-focus, doon ilalaan yung galit natin lahat,
mas malakas Tsaka yun ang para sa bayan. para sa bayan. Para bang may etchas dyan sa sahig. Pag hiwa-hiwalay tayo, isa-isang walis tingting ang ginamit mo, hindi mo matatanggal yung etchas. Kakalat pa Kailangan yan eh. sama-sama yung stick na yon para matanggal mo yung etchas. Talaga. Yun ang problema sa atin eh. Ano sa tingin nyo kailangan nilang gawin para mabago yung sistema? Wag yung maging straight up sa kung anong ambisyon. Yeah. Kasi ang nangyari pre nung majority sa nangyari nung September 21, kaya parang hindi unite yung oo, nagsusumigaw na yung taong bayan ng September 21 na panagutin yung mga korap. Pero may mga tao din kasi doon, maraming tao doon na ang sinisigaw nila doon na tangina, sabi sa inyo kami yung tama eh. Binoto-boto nyo yan eh. Kasalanan nyo kung ba't nagkaganto. Binoto nyo yan eh. Pinromote nyo yan eh. Ang pangit ng Hindi na siya ganung para sa energy, bayan, pre. oh. Para sa Pang- ego and pangsarili pride na na lang, siya. oh, ego, Sabi pride. sa inyo, kami ang tama eh. Binoto nyo yan. Now, kung maririnig mo yun, di ba? Kasi alam natin yung side nila. Now, yung maririnig mo mga, kunyari, DDS or Bobo eh, putang kung ina. DDS at BBM makarinig nun, pare. Hindi. Di ba? Tangina ulit. Hindi. Kung DDS at BBM makakarinig nun, gusto mo ba kayong samahan nun? Tingnan mo mga gago to. Pumunta nga kami dito para sa ganito, galit nga tayo. Tapos ngayon, ina-isolate nyo kami. Oh, so, hindi, bawas na. Ano ba to? Gine-gatekeep mo Oh. yung pakikipaglaban para sa bayan. Oh. Gusto mo kayo lang yung makabayan sagad. Putang ina mo. Di ba? Ang Baho hirap eh. mo nga eh. Pag may ganun talaga, pare. Amoy ko siya, nasarap siya, yung baho niya eh. May siguro, tangina, gine-gate crush tayo ng mga BBM supporters, siya ng mga DDS, makakita lang. DDS. Gumagan siya, makakita lang talaga lang siya, sasabit ko doon sa flagpole eh. Putang ina, gumagano'n pa ang gagong ita. Tangina, distracted. Di ba, sayang kung isa sana. Dito sa topic na na 'di ba nanggulo yung mga kabataan. Hindi manggugulo or manggugulo. Kasi pag hindi nanggulo, hindi nagbigay ng puwersa yung mga kabataan, isipin ng mga nakaupo, wala naman mangyari. Manggulo sa dapat manggulo, pre. Salita lang ng salita, okay lang yan. Tuloy pa rin naman yung mga nakaupo. Ang Ngayon, galaw kasi sana, pre, ganito ha. Ang galaw sana, ganito dapat ang mangyayari, ang magandang mangyari. First step, pakita natin sa government na kaya natin maging united. Sama-sama tayo dito. Nakakilabot yun. Pero dahil hindi nagsama-sama eh, nagpuntahan, tas may kanya-kanyang agenda. Tangina. Kung sana nagpunta doon, tas iisa ng flag yung winawagayway, nakakatakot yun, pre. Rainbow. May rainbow din doon. Tas iba't ibang flag. Yun, mas nakakaugayon sa mga korap na nakaupo sa posisyon na putang inan. Tingin ko nga naging downfall ng rally nitong nakaraan yung tama yung sinabi, yung pagkawatak-watak ng mga Pilipino doon. Kasi May kanya-kanya sama-sama sila doon pero watak-watak sila at the same time. Yeah. May kanya-kanyang pinaglalaban, pre. Ito pa, doon sa isang area na yon, kanya-kanya. Oh, wala nang pagkakaisa doon sa isang area. Sa Luneta. Paano pa kaya yung iba-iba pa? May Meron. Quezon City pa, tama ba? May EDSA? Sa EDSA, Oh, meron may sa- EDSA pa, 'di ba? Hindi talaga, bro. Wala. Pero dapat Walang bang masisi unity. yung mga nag-endorse? Para sa akin, ang take ko dyan, Yung mag-asawa, no? halimbawa, nag-endorse ako ng maganda yung plataforma niya. Along the way, pabago yung curve niya. Paano kung mababawi yung dati kong image na in-endorse ko siya ng mga panahong maganda yung sinasabi? Maganda Totoo. yung point mo, bro. Maganda yung point mo. Lugi naman ako kasi ito yung election, in-endorse kita. Ang ganda ng sinasabi mong plano mo. Hindi ko pa naman alam kung tutuparin mo talaga yun o hindi. Pero Kaya maganda yung plano mo for now. So, sinuportahan kita. Wala namang influencer na psychic, pre, na kunyari, ako yung politician. Tangina gago, ito, 50 million, promote mo ako, promise, ito yung mga gagawin ko. Putangina, kaya mo bang i-double check yun? Teka, check ko lang ha. Tangina mo, hindi mo naman ginawa eh. Oo. Di ba? Kumbaga, fascinated sa lahat ng sinabi ko muna na positive, na puro. Tingin ko ganun din yung position Totoo. nila Kong and V na maganda yung sinabi sa kanila, maganda yung platformang gagawin. And hindi naman nila kasalanan kung sakaling along the way, iba naman yung gawin. And Yeah, wala rin naman tayong pruweba kung hindi ba nila ginawa or ginawa. Parang wala pa naman tayong ganung ebidensya. Wala pa. So, wag na sana natin agad-husgahan yung mga tao, 'di ba, ng ganung kabilis lang. Tsaka yun na yun, parang hindi ba kayo dapat, tangina, ito ang problema. Yung mga, hindi ko alam ba't hindi ito ang nasa isip ng mga kakamping. Okay, sige, yung mga kakamping. O sige, tama kayo. Pero hindi ba kayo natutuwa? Kumbaga, nagigising na yung majority. Kasi kaya nga kayo natalo, kasi yung majority nagkaisa, may binotong mali. O yung majority, nagkakaisa na, nagsishift na sila ng thinking. That matuwa kayo kasi magiging isa na tayo. Hindi na divided, hindi yung tangina, sabi sa inyo, tama eh.
Bobobo nyo kasi. Wala. Tanginan, gusto nyo pang i-feed yung ano nyo. Sabihin natin- kayo yung tama. Hindi na para sa bayan yan, putang ina mo. Sabihin niya natin at sige, gawin natin ganito. Itong mga kakamping, sabihin natin maganda yung gagawin nung gusto nila ipaboto. Tama yung sinabi mo dati, nagiging sablay kasi dito yung mga supporters eh. Kasi itong mga supporters, sa pilitang binubuka yung bunganga ng tao, tapos sinasalpak yung gusto nilang ipakain. Mahilig nga sila mang-isolate, pre. Ganyan sila eh. Tapos ida-down ka nila pagka ayaw mong kainin agad yung gusto nilang ipakain sa yung impormasyon. Doon bumagsak yung mga okay, kung okay naman sana, ipakita nyo kayo yung maganda example bilang supporter na. Yeah. Kasi kung ganyan kayo, biglang ganyan yung example ninyo, paano susuportahan yung gusto nilang ipaboto kung ganyan nga yung pinapakita yung image magagalitin kayo. Hindi na people power, pre. Hindi nagiging, kasi yung people power, pre. Hate sila eh. Yung people power, pre, may isang adikain yun. Oo. Tama na. Sobra na. Ngayon, putangin na, hindi people power eh. Parang ano to, Ego parang... power sila eh. parang... Ego power eh. Oo. Tangina, sablay. Wala. Kaya... Isipin mo yung kayang magawa niyang mga kakampink plus itong milyon-milyon na nagising na sa katotohanan. Yung mga influencer na yun, lintik palang influence nun eh. Hindi ba kayo natutuwa na kahit tumanggap sila ng bayad before, pero ngayon, sabi pa ni V, wala akong pagsisisi na magagamit ko na tong Facebook ko sa tama. Ibig sabihin, sabihin na natin na kayo yung magsasabi na mali yung pinromote nila, mali yung pinromote nila. So ngayon, itinatama na may massive influence sila. Isipin mo kung sino yung may himok no na tara sa tama, plus kayong mga kakamping, putang ina. DDS. Ang daming, hindi ako wala pinromote na ganun. Ano ba ang pin-remote mo? Side? Pwede ba sabihin yun? Wala akong pin-remote na ganun. Pero baka ma-misinterpret nila kasi nga sinasabi natin na effective yung leadership ni Duterte, di ba? Nabanggit natin sa mga previous natin, nung ang pinag-uusapan natin disiplina. Di ba? Oo. Pagka ganun ba DDS na tayo nun? Tangina, sa kanila, sa mata nila. Sa mata nila, oo. Tangina. Pero kasi nakikita kasi unlike sa kanila kasi, ang nakikita nila negative. Puro negative lang sila. Pero ang pinagkaiba natin sa kanila, nakikita natin positively lahat. Di ba, katulad mo nga ikaw, mayroon kang sinabing positive kay Noynoy. Kay Ninoy ba? Noynoy. Ikaw yun eh. Tapos siya kay Duterte. Sabi, may nakita ka rin positive. So, di ba, magkaibang partido yun, di ba? Magkalaban yun. Pero, willing siya na itanggap, may sinabi rin siyang maganda sa'yo, may sinabi rin siyang maganda. Yeah. Di ba? So, para sa bayan. open kasi tayo eh. Para open sa tayo bayan. sa negativity at positivity. Tangina, sa sobrang Sila kasi puro negative pagka tangina DDS to, gago to. Wala. So ba, kung ako open-minded, ba't ko gugustuhin sumali sa inyo kung ganun kayo? Di ba? Sa sobrang kakaganyan nyo, yung focus ng taong bayan ngayon, nakaka-influence kayo na, tara, i-hate natin yung mag-asawa. Nalimutan na tuloy na may 32 million na ginastos para makapag out of the country yung 600 na SK, putang ina. Fuck! No. Tangina, hindi na para sa bayan yan. Nakakaasar. Kailangan natin, same thing sa tinuturo natin or sinishare natin dito sa mga nanonood sa atin na kung gusto mong may ma-achieve na something, kailangan clear ka sa kung anong gusto mo. Yeah. So sa mga camping dyan, clarify natin, ano ba yung in-aim nyo? Para sa bayan ba talaga? Or para ipamukha dun sa 32 million na hindi bumoto kay Lenny na tama kayo? Wala. Mas mag-agree ako doon sa pangalawa. The latter. Yun ang mas gusto nila, pre. Tangina, dami ko narinig doon, pre. Parang ganun, tangina. Sila rin naman bumoto dyan eh. Tangina, kasalanan yan eh. Dapat bang masisi si Supablay sa nangyaring gulo? Sisi? Kasi parang siya yung pinag-iinitan ng mga polis, di ba? Ay, ng gobyerno, hindi pala ng mga polis. Ng otoridad ng gobyerno. Full sisi, pare. O sige, go. Mabilis na take ko lang muna. Ako, 50-50 ako. Yung 50 is, hindi naman siya nagsabi na pumunta kayo doon sa recto, mag-Menjola, magwala kayo. Wala namang ganun. Hindi naman siya umalis sa Luneta, sabi niya nga, di ba? Yun lang naman. Hindi naman siya nag-utos ng ganun. Siguro siya yung nag-hype. Siya yung nagsabi na pumunta tayo dito at mag-rally tayo. Pero wala naman ako nakita na sinabi niya na gumawa kayo ng masama. At hindi naman niya hawak yung utak ng mga... Oo, pre. At sa daming tao doon, paano mo makokontrol yun, di ba? Ang Ikaw nakita ba? ko lang kasalanan niya, bro, is yung mga post niya sa social media. Bakit? Evidence kasi yun eh.
kahit wala man siyang plano na manggulo, but yung mga messages niya yung mga post niya sa Facebook is parang intention mo manggulo. Like yung purge. Malaki, big deal yun, pre. Actually, yun? yung purge na yan, na ginagamit ng otoridad ngayon para mang-asunto, tangina mo kasi sinabi mo kasi mala-purge to. Tangina pre, kung magpapanagot ka, edukadong justice system, di ba? Tangina yung meaning ng purge pre, hindi karahasan. Kaya nung sinabi ni Rapido na, tangina mo nag-status ka ng purge, karahasan. Yun na nga, bro. Hindi karahasan yung purge pre. Pwede nga na hindi nga siya karahasan. Pero dahil dun sa post niya, nagkaroon na ngayon ng reason eh. Yun ang kailangan mo kasing tanggalin eh. Yung reason para maasunto ka. Kaso, nagkaroon ngayon ng reason. Ng justification. Ng justification yung government. So, again, medyo pagdating kasi sa social media, ano yan eh, medyo ingat-ingat lang tayo. Alam ko, nandun tayo sa emotional state natin, but kailangan maging matalino pa rin tayo. Ingatan nyo pa rin yung mga sarili ninyo. Pare. Gagi pre, ito share ko lang mabilis. Kasi ang tinitignan, nung sinabi niya na mala-purge to. Kasi nga, di ba, magkita-kita tayo sa Luneta, kasi bad trip na tayo sa mga korap. Kailangan nating alisin yung mga korap sa sistema. Okay. Mala-purge to. Nung sinabi niyang mala-purge to, pag ang tinignan nung aasunto sa kanya yung movie, tanga. Kasi pre, pag ang tinignan mo naman kung ano talaga yung meaning ng purge. Yung purge parang parang dismantling ng mga unwanted na negativity. Kaya nga, pag sa kunyari, yung releasing, magpa-purge ka niyan ha. Ibig sabihin nun, isusuka mo yung mga unwanted toxins sa katawan mo, magpa-purge ka niyan, lalagnatin ka, tatrangkasuhin ka, isusuka mo, itatai mo yung mga unwanted na negative sa katawan mo. Mala-purge. Correct. Mala-purge. Kasi nga, gusto natin, mawala yung mga unwanted na corrupt dun sa system. Maganda yun sinabi. Pag yung umasunto sa kanya, ang tinignan yung movie, tangina, katawa-tawa tong Pilipinas. Masisisi mo ba? Sumikat yung The Purge na movie, di ba? Na ang purpose nun... Wait. Sumikat yung movie in The Purge, di ba? Maraming tangang Pilipino, tama? Tangina nga eh. So, masisisi mo ba na ganun ang magiging pagkakaintindi ng mga tao? No. Pero, dapat tanga na lang yung ano. Pero dapat bang sisihin si Superfly dahil dun sa word na The Purge? I think, hindi. Sa akin, More on pre. hindi dapat. Hindi. Pero, yun nga, kung ganun ang pagkakaintindi ng tangang Pilipino, marami kasing tangalan natin yan. Sanang tanga, yung ano na lang, maraming medyo slow na Pinoy, na tanga na Pinoy, sila na lang yun, pero sana yung justice system, sana hindi tanga. Kasi pag ang pinagbasihan ng justice system, yung movie, putang ina, comedy talaga tong Pilipinas. Okay na yun, Dati pa naman comedy ang Pilipinas, diba? Nag-make sense ngayon yung The purge fuck? na sinasabi niya, bro. Sabi The kasi fuck? rito, Ang pagka... bilis ng husgado sa kanya, pero doon sa mga nagnakaw, ang tagal. Pero feeling ko panakot lang yun, bro. Di naman natutuloy. Pero ito, tama, nag-make sense. So, sabi rito, political social removal. To remove or get rid Yung of people. movie na The Purge, pre, parang legal yung krimen, ang pinupuntirya yung mga leader na palpak, di ba? Oh, yun. Kasi nga, dismantling siya ng mga sablay sa system. Nag-make sense, tama. Pag yung Tama justice system ng Pilipinas, ang pinagbasihan yung movie oh. na karahasan, hindi yung totoong Tanga, oh. definition ng purge, putang ina. Agree. Joke time talaga to. Mm. Ang hirap mo talaga ipaglaban Pilipinas kung sakali. Sa akin, yun lang naman yung take ko doon. Medyo, para sa akin lamang na dapat, hindi naman siguro masisi from just one word. Ang dami rin naman naki-advocate doon. Ay, ano Siya rin lang yan, yung naging pare? mukha, pero ang dami rin dapat sisihin. The fact na gusto nilang asunto is si Superfly, ano rin yun eh. Distraction Yeah. din yun. Again, pare, ang last message ko rito, bro, is sa mga nanonood dyan, focus tayo. Focus tayo dun sa corrupt. Sa corrupt, yung talagang putang ina, sana mapilit natin yung government na ilabas na, makulong na. Yeah. I mean, wag pala makulong. Kasama namin kanina. Firing squad, yung talagang may kasalanan, pare. So, comment down below, pare, anong masasabi ninyo sa pinag-usapan na to, bro? Agree ba kayo doon sa gulo? Hindi. Ano masabi nyo doon sa issue ni Superfly? Iwan nyo yan sa baba. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Huwag kalimutan mag-subscribe. Yeah. Anti-Super Social Club, we'll be right back. Huwag kalimutan mag-subscribe, tsaka huwag din kalimutan yung 34 million na ginastos para makapag-out of the country yung 667 na SK. Putang ina, what the fuck? Di ba ako nakakita elepante, pre, sa totoong buhay? Di ba nakita? Kayo? Hindi pa ako.